Hey mga bros, may balita nga po tayo dito sa TNT Tropang Giga at SMB dahil ito nga pong TNT ay gusto nga nila. Ito pong si CJ Perez, yes. Kahit sino naman siguro gustong gusto yung talent ni CJ Perez mga bros dahil ito nga pong TNT Tropang Giga gusto nila makipag-trade dito po sa SMC Management dahil ito nga pong TNT sa ngayon ay gustong gusto rin nila yung mga players na wala masyadong attitude mga bros at yun nga nasa point guard position dahil ito nga pong si Jason Castro ay ilang taon na lang din mga bros ay yun nga aalis na rin ito ng PBA at magre-retiro na rin dito sa TNT Management mga bros at ito nga pong si CJ Perez ang isa sa mga gusto talaga nilang kunin mga kabrods pero syempre hihintayin din natin ito pong SMB kung ano ang kanilang hatol dito kung talagang papayag ba silang ibigay ito pong si CJ Perez or ito pong SMB ay papayag ito kapag yung offer ng TNT Tropang Giga ay ka-accept din naman mga kabros dahil ito nga pong TNT gagawin talaga nila lahat makuha lang si CJ Perez pero mga bros ito ay 50-50 pa dahil ito pong si CJ Perez ngayon isa nga po ito sa mga kumakamada ngayon mga bros sa SMB Management or San Miguel Beermen dahil siya ay as of now si CJ Perez ang ina-average lang naman nito sa SMB ay 20 points per game, halos 9 rebounds per game at halos 4 assists per game mga bros. Kung baga ala import na numbers na naman ang pinapakita ngayon ni CJ Perez ngayong season, ngayong Commissioner's Cup 2023 and yun nga sa katunayan nga kakapanalo lang nila against Rain or Shine kahapon mga kabrods. Kaya nga ito pong si CJ Perez 50-50 pa itong ibigay ng SMB or ibibigay lang talaga nila ito kapag yun nga maganda talaga ang offer dito dahil as of now ang taas pa ng value po nito po ni Christian J. Moore Perez mga brods kaya nga di hamak na isa siya sa mga superstars ngayon sa PBA. Pero mga brods ayon din sa mga reports natin ang TNT Tropang Giga handa silang ibigay ito pong hindi nila pinaglaro ngayon ito pong si Mikey Williams mga brods. Yes, kumbaga one-on-one trade ang mangyayari dito. Syempre kilala din naman natin si Mikey Williams, isa nga ito sa mga kamador talaga ng TNT Tropang Giga. Kung itong si CJ Perez ay ala import numbers ay ganoon din ito pong si Mikey Williams kung saan mas nahihigitan pa niya ito pong si CJ Perez. Kumbaga ito pong si Mikey Williams mas mataas pa ito sa mga ginagawang import mga kabrods ng mga bawat kuponan. Kumbaga ito pong si Mikey Williams, import na talaga ito ng TNT Tropang Giga mga kabrods. Ang kaso nga lang isa sa mga lopsided din dito kay Mikey Williams mga kabrods, ayun nga yung kanyang attitude. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ito pinaglalaro ngayong season, ngayong Commissioner's Cup 2023 ng TNT Tropang Giga mga kabrods Pero ito pong si Mikey Williams ay naghihintay lang din naman ito hanggang ngayon kung anong gagawin sa kanya ng TNT. Ang taas din naman kasi yung gustong offer ni Mikey Williams ala import na numbers ang kanyang ginagawa sa TNT. Syempre dapat daw ala import na sahuran ang ginagawa sa kanya ng TNT Tropang Giga. So yun lang din ang isa sa mga problema dito kay Mikey Williams. Pero mga brods, ito pong SMB kayang-kaya na nila yan mga brods, yung mga ganyang sahuran pag dito sa mga superstars dito sa PBA mga brods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong one-on-one trade, papayag ba ang SMB dito? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan dito. Sa kabalang balita naman natin mga kabrods, ay alam nyo ba ito pong si Justin Brownlee ay inaaya na ito ni Boss Alfrancis Chua pala na bumalik dito sa Pinas para lang naman ma-meet niya yung ito pong kupunan niya sa Ginebra after ilang months and yun nga pwede rin naman siyang pumunta na dito sa mga practices or ensayo ng Barangay Nebra San Miguel. Pero alam nyo ba mga brods na ito pong si Justin Brownlee ay umaayaw nga dahil yun nga nahihiya rin pala itong si Justin Brownlee na humarap pa sa mga tao dahil sa kanyang issue ngayon. Dahil yun nga sinabi rin ni Boss Alfrancis Chua na baka nga itong si Justin Brownlee ay ito sasabihin yung mga Pinoy baka nagda-drugs itong si Justin Brownlee yun nga babatikusin ito. So syempre masakit din ito kay Justin Brownlee dahil yun nga yung image niya nasira na. So mahirap ito para sa Barangay Nebra San Miguel na ito pong kanilang best import
sa kanilang kupunan, ito yung nangyayari. So, ang dapat talagang gawin dito ng Ginebra management, ito pong si Justin Brownlee. Ayun nga, kailangan nila itong kausapin or kahit man lang bisitahin ng team. Ito pong si Justin Brownlee kahit isang beses or dalawang beses man lang. Para nga hindi ito yung nararamdaman ni Justin Brownlee. Para kasing itong si Justin Brownlee, ginagawa na lang niya ito para sa team, para nga hindi maapektuhan yung kupunan, na kapag binatikos siya, baka batikusin na rin ang Barangay Ginebra management. So tignan nyo naman talaga yung professionalism ni Justin Brownlee, ay talagang magaling talaga. Ito pong player na ito makisama, and talagang dun din sa issue niya, talagang tinatanggap niya doon mga kabrods. Pero mga brods, without Justin Brownlee, ito pong Barangay Ginebra ay different team na. So syempre iba rin naman yung binibigay ni Justin Brownlee, kaya napakalaking bagay ni Brownlee sa Ginebra. Kahit si Tony Bishop pa ngayon, yun nga rin talaga mga brods, kailangan din ng Ginebra suyuin ito pong si Justin Brownlee. So sana nga makabalik na ulit si Justin Brownlee mga brods. Ito pong si JB, dahil sinasabi nga rin sa reports, parang ayaw na rin niyang bumalik muna sa Barangay Ginebra San Miguel. So ito nga isa rin sa mga gusto ring ipalit ng Barangay Ginebra kay Tony Bishop ngayon mga brods. Ito pong si Des Wells. Ito pong si Desmond Wells, dating import ito ng San Miguel Beermen noong 2019. Hindi nga lang nagtuloy-tuloy dahil yun nga nakipagsuntukan siya sa ensayo kina Kelly Nabong, Arwin Santos, and Ronald Tubid that time. Pero alam nyo ba, ito pong si Des Wells, kahit kakunti lang yung stint niya dyan sa SMB, ramdam talaga ng SMB yung galing ng player na ito. Kasalukuyan ngang nasa CBA ito pong si Desmond Wells, kung saan nasa Jilin Northeast Tigers siya ngayon. So grabe rin ito pong import na ito, talagang makikita mo yung galing niya dahil nasa CBA siya ngayon. So ito pong Barangay Ginebra San Miguel, gusto nilang kunin ito pong import na ito dahil may contact na nga ang SMC management, which is na yun nga, naging import na rin ito ng SMB, hindi na ito mahirap kunin. So as of now kasi, ito pong si Tony Bishop, hindi ko naman sinasabing mahina si Bishop mga broads, pero yung mga production ng numero ni Tony Bishop, ang layo sa binibigay ni Justin Brownlee. Hindi naman din ganun pala ka-scorer ito pong si Tony Bishop, or baka nga nagdedepende na lang siya sa locals dahil mas umi-score kasi mga locals ng Ginebra ngayon like Stan Hardinger, Ahamisi, and Scotty Thompson. So parang dumidepende na lang si Tony Bishop. As of now nga, last points niya, last game against TNT Tropang Giga, 15 points lang, pero walang import ang TNT. So mga bros, medyo mababa yon as an import. Kaya nga, ito pong si Tony Bishop, dapat talagang malaki ang naiaambag na points dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga, ito pong si Desmond Wells, gusto nilang makuha dahil mas scorer nga ito kaysa kay Tony Bishop. Yung galawan na ito mga broads, ala NBA rin talaga. Undrafted man siya sa NBA draft noong 2015, pero nakakalaro na ito sa NBA G League sa Oklahoma City Blue. So dun pa lang makikita mo na malakas-lakas din talaga ito pong si Des Wells. At yung laruan na ito, isang 6'4 or 6'5 point guard, yun nga, kayang mag-umiscore, maging two-way player, kayang maglumaro ng multiple positions dahil athletic. Ito pong player na ito, nakikita ko nga si Dwayne Wade sa laruan na ito po ni Des Wells. Kaya sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba, panahon na para palitan ito pong si Tony Bishop dito kay Des Wells? Salamat po sa panonood mga broads. This is our Rated Highlights. Yun lang, I'm out.